Sa gitna ng mas humihigpit na pukpukan sa PVL, nananatiling contender ang veteran at intact team ng Signal HD Spikers. Back set to Jovelyn Gonzaga. HD ang confidence, humanda na ang kalaban. First round ng Signal target this conference. Rachel Andakis out, Vanny Gandler in. Now we're gonna get that reaction that we wanted to see. There you go. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Medyo magiging kakaiba ang conference ng Signal HD Spikers ngayong 2023 PVL Second All-Filipino Conference. Ito nga ay dahil sa possible absence ng kanilang kapitana at long-time member na si Rachel Andakis na may bagong opportunity sa kanyang volleyball career. Matatandaan na naibalita ang kanyang pagdalo sa Coaches Camp sa Amerika ngayong Oktubre kasabay ng opening ng ikalawang All-Filipino Conference ngayong taon sa October 15. Well, hindi naman ito sobrang bad news para sa team dahil makakatulong din ito in the future, pero alam naman natin yung impact ng isang Daki sa Signal aside sa mga puntos. No doubt na isa siya sa core players at kadalasang parte ng starting six ni Coach Shaq, kaya for sure, isa yun sa magiging major adjustments. Good news naman para sa team ay meron silang reliable bench players na pwedeng asahan. Number 1 option dito ang rising star na si Vanny Gandler. Despite being a rookie ng last conference at baguhan lang din sa Signal, nagpakita ng matinding performance si Gandler lalo na ng bronze medal game. Anyway, posible namang bumalik si Queen Dakis dahil hanggang December ang itatagal ng All-Filipino Conference. Moving on, nananatiling intact at walang galaw sa lineup ng HD Spikers ngayong conference. Para sa quick recap ng kanilang players outside Spikers, Team Captain Rachel Andakis, Ces Molina, Vanny Gandler, Gludin Troncoso at Jerry Lee Malabanan. Opposite hitters, Jovelyn Gonzaga and Chinchin Basas. Middle blockers, Riri Meneses, Roslyn Doria, Jen Casugod and Jack Agunia. Setters, Jel Cayuna and Giselle C. And liberos, Jack Jonella, Pia General and Angela Nunag. Complete package nga itong lineup na ito at no doubt na isa sa tallest roster ng torneo. For sure, mas matindi na rin yung connection and familiarity, especially ng mga bagong pasok tulad ni Vanny Gandler at Jovelyn Gonzaga kasamang team. Magiging malaking threat nga para sa ibang teams kung sakaling maghalimaw si Vanny Gandler at bumalik naman sa MVP form si Jovelyn Gonzaga. And speaking of MVP, malaking boost, especially para sa kumpiyansa ng koponan na nasa kanila ang huling MVP last conference na si Ces Molina. Kaya hindi talaga magiging biro yung trio ni Gandler, Gonzaga at Molina. Dagdag mo pa ang consistent players tulad ni Rose Doria at ang best setter ng Invitational Conference na si Jel Cayuna. Matatandaan na lumakas rin ang kanilang floor defense sa added libero na si Angela Nunag. Kaya naman, hindi talaga malabo na makuha na finally ng Signal ang kanilang inaasam na unang tropeo sa Pro League. Isa sa consistent podium finisher ang Signal simula 2022 Open Conference. Sa tatlong conference ng 2022, nakakuha sila ng 2 bronze at 1 silver. At ngayong 2023, nakuha nilang bronze last invitationals at pangalawa sila sa best local team behind second placer na Creamline. Pinapos naman ng HD Spikers sa kanilang unang All-Filipino Conference ngayong taon matapos ang disappointing 6th place finish. Kaya naman ngayong high level na yung performance at kumpiyansa ng team ay paniguradong hindi palalampasin ni Coach Shaq yung oportunidad para sa kanilang unang kampyonato. Of course, hindi ngayon magiging madali dahil medyo mahaba-habang conference na ito at 11 teams ang kanilang makakaharap. Kabilang dyan ang 2 sa mahigpit nilang kalaban, ang Petrogas at ang defending champions na Creamline. Base sa official schedule, ang kapatid nilang PLDT high-speed hitters ang unang makakalaban ng Signal sa opening day, October 15, Linggo, 5 p.m.
Kayo mga ka-V-heads, sa tingin nyo ba ay oras na nga ng signal para tawaging PVL Queens? Comment down below.